Konfirmado. Umaalab na balita mula sa Senado, tama raw ang naging pahayag ni dating Gobernador Luis Chavit Singson. Matapos ang ilang linggo ng spekulasyon, mismong si Senadora Imee Marcos na ang naglabas ng salita, target daw niyang sumali sa majority leadership na pinamumunuan ni Senate President Vicente Tito Sotto. Ayon kay Senadora Marcos, oras na para palakasin ang hanay ng mga leader sa Senado at tiyakin na matutugunan ang mga pangunahing issue ng bansa. Pinuri rin niya ang pamumuno ni Sotto at sinabing bukas siya sa pakikipagtulungan para mas maging epektibo ang Senado sa paggawa ng batas. Samantala, kumpiyansa naman si Manong Chavit na magiging matatag ang samahan kung tuluyang papasok si Imee sa majority bloc. Closing, nag-uumapaw ang reaksyon mula sa iba't ibang panig ng politika. Habang may ilan na sumusuporta sa plano ni Marcos, may mga kritiko ring nagdududa kung magiging makabubuti ito sa interes ng taong bayan. Sa huli, malaking tanong ang nananatili. Paano nga ba mababago ng pagpasok ni Senator Imee sa majority leadership ang dynamics sa Senado? Huli, nais ko rin banggitin na inanyayahan ako ng majority at tulad ni Senator Marcoleta, bigla akong sinabihan na kung last week ako yung chairman ng Foreign Relations, this week iba na yata ang utos. Kapag hindi ako maging majority, hindi pwedeng maging chairman ng Foreign Relations. Press con ho nitong si Senator Imee Marcos ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Kaugnay ho doon sa isinampang kaso laban dito kay Boying Remulla dyan sa Ombudsman. At ambush interview ho nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Pasadahan din ho natin yan. Pero bago ang lahat ng yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ang pinakakinatatakutan ng ating mga kababayan na maupo bilang Ombudsman, itong si Boying Remulla, parang talagang tinatrabaho ng administrasyon ni Marcos Jr. Unahin ho muna natin itong kay Senator Alan Peter Cayetano. Ano ho ba mga punto de vista niya dito sa video na to? Umpisa na ho natin yan. Okay? Sino nag-bring up niya nung Thursday dito? Sino nag-bring up niya? Ikaw ata nag-interview ng Jelly, di ba? Sino nag-bring up na mag-ingat na baka kasi 15 sila, siyam kami? Si Senator Sino din ang bumara sa nung Sunday na may niluluto? Sino din? Si Senator Ting din, di ba? Kasi may lumabas na balita. Ilan ang website, ilan ang Facebook pages sa Pilipinas? 100 milyon. May isang website na nagsabing si Cayetano na SP, maniniwala silang lahat. Hindi dapat tayo takot sa sarili nating anino. Siya nag-bring up na may coup. Siya din bumaril ng may coup. Ang tawag doon, hulidap. Di minority. Pulis na pulis ang datingan no? At tawag ho doon hulidap. Ito talagang si Lacson siya, napanood nyo ho yun, di ba? Rineakan natin yun. Yung presko niya na kesyo hindi daw magpakakampante dahil napakanipis napakakapal ng opposition ngayong mga panahon na to. Sa bunganga ho niya nang galing yun. Hindi siya kung kani-kanino pa lang. Keeping Lacson ho nang galing na posibleng magkaroon ng leadership change sa Senado, di ba? Noong pinick up ng mga media, sabay bawi ho siya. Ngayon, pinagdiskitahan itong si Senator Alan Peter Cayetano. Tama naman talaga, manipis siya, masyadong makapal lang marami yung opposition ay ang minority sa Senado. Kaya marami din hong pumikap. Tayo naman, pinikap natin yon, hindi siya kung ano pa mang kadahilanan, hindi siya pang fake news. Yun ang ating gustong mangyari bilang PH Update, bilang nakikita natin ang mga kaganapan sa Senado. Itinutulak natin na magkaroon ng leadership change dahil nakita ho natin ang naging resulta ng pagkakaluklok nitong si Sotto bilang Senate President. Nakita nyo ho yun mga kababayan. Majority always wants to be the majority never wants to be the minority. Pero nung sinasabi niyo nung Thursday na may balak kami, nagme-meeting kami about our agenda. But yung categorically deny, sir, na may niluluko po kayo. The minority always wants to be the majority. So sir, naniligaw pa rin kayo ng ilang members ng Not majority? actively. May timing yan
Di ba yung ano lang kakaupo nila siyempre solid pa sila. Hindi pa namin napag-usapan sa minority na kung meron man pagpapalit sino. Pumayag sila na ako'y minority leader. Wala pang nag-uusap as a group kung sinong Senate President. Ngayon, kung may discontent sa 15, problema nila yon, hindi namin problema yon. So sila nag-bring up, tapos sila din babarel. Sila din magsasabing may plot. Sila na nga nagpla-plot. Election pa lang sinasabi ng papalitan nila si Senator Escudero. So, we are minding our own business. With all due respect, Mr. Majority, mind your own business also. Hindi huwag yung pakialaman yung minority. Pakialaman niyo yung sarili niyong mga problema. So walang Yan. Hoy, Soto, mind your own business daw, sabi nitong si Majority Leader, si Mig Zubiri, mind your own business. Ang dami niyong problema dyan sa majority, di ba? Hindi niyo alam kung hanggang kailan kayo uupo dyan sa mga pwesto niyo na yan. Kasi isang hatching lang yan. Kausapin lang nitong si Senator Alan yung kanyang kapatid, diba? Sis, diba? Abatol. Aba, para sa bayan o para kanino ka ba, diba? Ganun lang naman ho yun. active na nilulutong kulita. Maybe get that categorical answer, sir. There is always a possibility. So pag lumapit sa amin ngayon, siyam kami. So, pag lumapit sa amin 4 at sinabing majority namin, tatanggihan namin. Tatanggihan namin. Pero ako, ni isang senador na majority, wala akong kinausap. Ate ko parati kong kausap. Pero pinag-uusapan namin bills, paddle, etc. Di ba? Tinanong niya, may possibility ba? Kung may possibility, ikaw ba? Hindi pa naman nag-uusap-usap eh. Di ba? At bakit ko siya i-compromise? Di ba? So sabihin niyo, bukod sa ate ko, sa 14, sinong kinausap ko sa kanila? Tanungin niyo. So, Senator, paano nyo, ibang topic lang, paano nyo tutulungan o susuportahan or whatever kung ano man na action ninyo dun sa dalawang kasama sa minority bloc na being implicated sa Everyone has all the opportunity to defend themselves. Inisa-isa nila sa amin kung paano hindi tumutugma yung sinasabing resibo. May ghost projects, may ghost din na resibo. Halimbawa, kay Senator Jinggoy, naka-Amerikana siya nung birthday niya. Sabi nung witness, yun yung birthday niya. Kay Senator Joel, hindi pala screenshot yun ha. Ang screenshot, cellphone mo, kinunan mo ng picture, di ba? Sinave mo yung screen, kaya screenshot. Ito pala ay picture ng cellphone ng ibang tao. At hindi naman member ng CA si Joel nun. At confirmed na si Secretary, hindi tumutugma eh. So each one of them will have their opportunity, di ba? Ang tanong, sa daming binanggit from the DPWH to congressmen, bakit nakafocus tayo dito sa Senado? Kung meron tayong problema dito sa Senado, file kayo sa Ethics Committee. Diba? Katulad nun, bakit hindi nasabihin kung yung sa CCTV kanino pumunta? O ngayon, suspect niyo tuloy lahat. O ngayon, kung CCTV ang pag-uusapan natin, pwede palang magplanta na dito. Papuntayin natin isang contractor sa isang media, tapos sabihin natin yung media na yan ay ganito. Papuntayin mo sa isang senador. Hindi kami komportable na walang rules. Kayo ba pwede nyo tingnan ng CCTV basta-basta? O kailangan mag-request muna kayo? So may nakita kayo na parang alanganin, let's say tingin nyo may dalang bomba, punta kayo sa Sergeant at Arms, sir, puntahan nyo yun. O kaya kung nakalabas na, sir, tignan nyo yung CCTV. No, kaso itong si Lacson, pagkaupo nila na pagkaupo bilang pro tempore at Senate President, bigla silang check ng CCTV. Anak na to, ay na nga ho ba sinasabi natin? Kaya ang problema dito, isa-isahin natin Marcos Jr., Martin Romualdez, Soto, yung mga nasa baba dyan, yung mga congressman, si Aldico, si Tilatero Redon, mga pipitsuging yan. Tapos yung pinakababaho, yan ho yung mga kontraktor. Kaya ang bottom line ho dito mga kababayan, kailangan ho talagang panagutin itong mga itong mga nasa taas na to. 'Di ba pagkaupo biglang pihit 'di ba biglang palit ng chairperson ng Blue Ribbon Committee. Gayong yung Blue Ribbon Committee pa lang ang nakapaglabas
ng ika nga resulta dito sa napakalaking iskandalo na to na bumabalot ngayon sa ating bansa. Itong flood control. Actually, hindi na eh. Hindi na flood control issue ngayon eh. Corruption in general na, di ba? Corruption in general na ho. Lahat na. Hindi na lang ho dito sa flood control. Pati na yung mga kabalbalan ng mga congressman ngayong mga panahon na nauungkat na rin ho mga kababayan. Kaya naman, para dito kay Senate President Alan Peter Cayetano, Sen Alan, alam mo ako talaga dito sa PH Update. Ako ngayong mga panahon na to, ikaw ang gusto kong maging Senate President. Kasi maprinsipyo ka, nasa katuwiran ka, at hindi mo pinapahipo ang iyong batok at lalamunan sa kung sino-sino pa man, di ba? Hindi yung tipong, Martin Romualdez, kinausap ka, gawin ka Senate President. Yung tipong hindi ka basta-basta, sige, sasaksakin ko tong si Chis Escudero para makuha ko pesto, di ba? Grabe ho tong si Senator Alan Peter Cayetano, palakpakan ho natin ng isang beses pa. Di ba, bumili ho tayo doon. Inoffer sa kanya ang Senate presidency, pero hindi ho niya tinanggap. Dahil nga merong prinsipyo, delikadesa. Di ba? Nung in-offer dito kay Soto, ayaw siya maging Senate President kasi attack dog siya ni Martin Romualdez eh. Alam na ni Marcos Jr. ang mangyayari eh. Sa bagay, dalawang pinsan na yan. Ika nga, nag-uusap yan kung anong gusto nilang mangyari sa Senado. Ito, rekta ho tayo kay Senator Amy Marcos. Anyway, siya na, kung ano man ang maging plano ng minority, nakasuporta ho ang sambayan ng Pilipino sa inyo. Dahil ngayong mga panahon na to, ang katuwiran, nasa minority at wala sa majority. Tuloy ho natin ang bakbakan. Senator Amy Marcos, pasok. Case laban kay Secretary Boying Remulla at yung iba pang kasangkot dun sa pag-aresto at pag-kidnap kay Presidente Duterte. Yeah. Ngayon, nais ko munang klaruhin na malapit sa aking pamilya at pinapahalagahan ko ang aming pagkakaisa ng pamilyang Remulla. Kaya lang, hindi totoo na wala na siyang kaso at may clearance na siya para sa pagiging ombudsman. May kaso pa rin si Secretary Boying dahil nag-file ako ng motion for recon of the joint resolution of the Office of the Ombudsman na nagbabasura sa mga kaso laban sa Secretary at sa iba pa. 7 sila. Ayon sa rules ng mismong ombudsman, maaring magsampa ng motion para sa rekonsiderasyon sa loob ng 5 araw mula nang matanggap ang abiso ng desisyon. Klaro naman at ipapakita ko sa inyo na walang 5 araw na binigay sa akin. Inihain ko ang aking motion sa mismong araw na inilabas ang desisyon, umaga, hapon. Malinaw na naisampa ko sa tamang oras. Sa makatwid, may nakabinbin pa rin kaso si Secretary Boying sa ombudsman. Anumang ombudsman clearance na nagsasabing kabaligtaran nito ay malinaw na hindi totoo at ang sino man maglalabas ng ganoong clearance ay kasabwat sa pandiling lang ng tao. Inihain ko rin, part 2 na to, ang aking motion, urgent motion to inhibit laban kay OIC Ombudsman Vargas at sa mga miyembro ng panel of investigators. Dapat lang protektahan naman nila ang imahen at manatili ang dangal ng ombudsman na sa pamamagitan ng pag-urang ni OIC Vargas kasama ng buong panel of investigators. Mahiya naman sila. Mahiya naman silang lahat. Yan. Nais ko rin banggitin ang narito din, eto naman, yung final ni Mayor, Vice Mayor Baste Duterte sa OIC Mindanao na siyang natanggap na at narehistro na sa Ombudsman Manila. Nagpapasalamat ako at may isa pang kaso. Matagal ko nang hinihintay. Buti, ginalaw na kaagad. Akala ko mag-isa ako tumatagay. Kay OIC OMB Vargas, OIC na rin ang taumbayan ang nangyayari. OIC ko na rin na dapat wag mong pakialaman dahil OIC your true colors. Kaliwaliwanag na. At ano ho yan? Akala siguro nitong si Bonjing nabasura na yung sa kanya.
na-dismiss na yung kaso niya, pwede na siya maging ombudsman. Anak ng toko, hindi. Marami naghahantay na kaso sa'yo. Pagka nalampasan mo yan, magpasasampa sila ulit sa'yo. Marami-raming kaso yan. Sa tindi ng kabalbalan nitong si Remulla, wala akong lusot yung mama na yan. Abangan nyo lang ho mga kababayan, marami pang magsasampa ng... Iniisip ko rin na umakyat sa Korte Suprema kapag binasura pa rin ito at tuloy-tuloy nila malabag ang iba't ibang batas at due process. Huli, nais ko rin banggitin na inanyayahan ako ng majority at tulad ni Senator Marcoleta, bigla akong sinabihan na kung last week ako yung chairman ng Foreign Relations, this week iba na yata ang utos. Kapag hindi ako maging majority, hindi pwedeng maging chairman ng Foreign Relations. Hindi naman ako kapito ko sa position, okay lang yun. That's it. Okay yan. Dahil dyan sa prinsipyo mo na yan na Mangga, papalakpakan ka namin, ha? Basta manatili ka lang kung nasaan yan si Senator Bato de la Rosa, Senator Rodante Marcoleta, at Senator Christopher Bongo. Huwag ka lalayo, ha? Doon ka lang sa nakikita namin. Okay, wag mong pairalin yung pagiging manggagamit mo ngayong mga panahon na to. Naku, maraming magagalit sa iyo, Senator Amy Marcos. Ano mo lang, kalmahan mo lang. Next time mo na gamitin yung pagiging manggagamit. Hello. So, you're gonna lose your Foreign Relations Committee. Oo, Tama yeah. po. Oo. So, Ganyan talaga eh. What committees po yung stay with you po? Parang wala. Ah, So far, wala eh. Wala pang binibigay sa amin. Okay lang. zero committee po kayo, ma'am? Wala. Wala. Zero as in na wala na po kayong chini-chair now na committee? Wala. Ang dami, 5 nga eh. Naglabis-labis nga yung trabaho ko last session. Tapos nangangampanya pa ako. Hirap na hirap nga ako noon eh. Yung foreign relations, kung maalala niyo, yung social welfare and development. Pagkatapos akin din yung co-ops, akin din yung housing, akin din yung electoral reform na medyo mahirap at technical. So 5 yon. Tapos vice chair pa ako ng finance. 5 plus 1/2, parang ganon. Pero nais pa rin sa inyo, Blue Ribbon at saka Foreign Relations. Sorry? Yung labor lang at saka yung Foreign Relations. Tapos, ang nitong session na to, ang sinabi sa akin, Foreign Relations, Labor at Co-op. Ngayon, ang sabi sa akin, wala na yung Co-op, wala na rin yung Labor, at ang sabi sa akin, baka yung overseas migrant workers, baka yung foreign relations, pero sumali muna ako sa majority. Okay lang. Ganyan talaga ang buhay. Sanay ako sa minority. Are you not open to join the majority? Sanay ako sa opposition. You're not open to join the majority? Parang nakakahiya naman, babae kang tao. Pag sinabi ng jowa mo, ayaw ko na sa'yo, magpupumilit ka pa. Pero, how do you see it na wala po kayong i-chair na committee? Hindi ho ba parang nakukulangan kayo sa inyong gagawin? Ngayon, at least under this Congress? Okay na rin yun. Mag-e-eksena lang tayo ng kung ano-ano dyan sa plenaryo. Sanay naman ako eh. Tagal-tagal namin sa Congress, lagi akong oposisyon. So anyway, sana mabigyan din ng konti itong issue sa ombudsman. Ito talaga ang huling hantungan ng hustisya para sa mga naglabag sa batas na ating mga government officials. Wala nang tatakbo ang iba kundi yung ombudsman. Pag talagang binastos na at talagang ginawa ng politika ang ombudsman, wala na talaga tayong uuwian. Napakalungkot naman ito. Sabi niyo At sinabi Ganun talaga, madam eh. Ayaw pa bang umano, madam? Yung pakiusap namin lagi sa'yo, wala pang problema. Okay ba ngayon gawin mo na? Yung tipong punta ka yung ginawa ni Kiko Barzaga, di ba? Pinasok niya yung mga opisina ng mga congressman. Tapos kung ano-ano pinagsasabi niya, di ba? Hindi mo ba kayang gawin yun sa
Malacanang. Di pa pwedeng mag-alaki ko Barsaga. Di ba? Punta ka sa Malacanang, madam. Kapatid mo, presidente. Sampalin mo ng isang beses para matauhan. Parang nasobran sa pulburon, di ba? O bigyan mo ng isa. Pagka binigyan mo ng isa, tito mo yan, sigurado. Sabi na nga, OIC lang. OIC na nga talaga your true colors. So ma'am, sabi niyo nga, parang hindi niyo tatantanan, mag-aasaran kayo hanggang katapusan. So sabi niyo, aakit kayo hanggang Korte Suprema. Sino yan? Si Shelly? Ay, kay Boying yan. Siya na, huwag ka magpaloka. Yan si Shelly kay Boying Remulla yan. Malamang. Kasi wala na akong tatakbuhan dahil kung yung ombudsman, talagang na-corrupt na rin, na flood control na rin, ay wala tayong pupuntahan kundi yung Supreme Court. Pero with the dahil po nabuo na yung Independent Commission for Infrastructure, parang there is a necessity yata na magkaroon ng bagong ombudsman dahil makikipagtulungan ba yung ombudsman? I think may panel din ang ombudsman. Di ba nagtatag yung previous Deputy OIC Castillo. Nagbuo rin yata sila ng task force hinggil sa flood control investigation. Pero tuloy-tuloy pa rin, di ba? Inanunsyo naman ni Senator Ping Lacson at pati ng Congress. Tapos kung kailangan, i-request Na tuloy-tuloy pa rin ang flood control investigation sa dalawang level ng Kongreso. So walang necessity na may ma-appoint na agad na ombudsman na? Well, parating maganda kung walang puwang, pero kung pipilitin naman at pipilitin, sa totoo lang meron naman kasi may regular rules. Pero ang balita, yung Deputy OIC na babae, yung si Castillo. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!